Pagkatapos nilang mag-banana boat, agad naman siyang hinawakan sa kamay ni Lara at hinila papunta sa may parte ng burol ng resort. Nagpahatid ito ron ng pagkain, kaya kahit hindi nagugutom ay napilitan siyang saluhan ito. Hindi ako kumakain ng oily foods at iba pang pagkain na nakakataba because I'm always on a diet. Madagdagan lang kasi ng konti ang timbang namin, paniguradong malaking kawalan yun sa aming trabaho. Paliwanag nito habang kumakain ng king crabs na sinasawsaw sa maanghang na sauce. So bakit ka kumakain ng marami ngayon? Nakatuon ang paningin niya sa pagbabalat ng fried shrimps. Kaunti lang ang kinakain niya at madalas lang ay umiinom siya ng red wine. Kasi kasama kita. Napahinto siya sa ginagawa bago nag-angat ng tingin kay Lara. Nakangiti nitong hinihintay ang magiging reaksyon niya. Nang makita yun, agad itong tumawa bago bahagyang lumapit sa kanya para subuan siya ng kinakain nito. Sige na, subukan mo lang. It's so yummy. Masasarapan ka. Umiwas siya ng muka bago nagpuga ng hangin. Ayoko. Sumimangot naman ang babae. Naiiling nitong binawi ang kamay. Ako nga tinanggihan mo, pero nasarapan ka pa rin naman sa akin. Napatigil siya sa pagbabalat ng hipon nang marinig ang sinabi ng babae. Mataman niya itong tinitigan. Lagi nitong sinasabi ang nilalaman ng nasa isip. Muli siyang napailing. Malambing namang tumawa si Lara bago nilapit ang muka sa kanya. Subuan mo nga ako? Tila nang aakit ang boses nito, kaya ilang segundo rin siyang hindi nakapagsalita habang nakatitig sa maamo nitong muka. Lumunok siya ng ilang ulit. Nang alin? Bahagyang natawa ang babae. Nang hipon! Alin pang iniisip mo? Pilya nitong pinagapang ang kamay sa umuumbok niyang sandata sa loob ng suot na pang-ibaba. Nang marinig ang biglang pagtunog ng cellphone niya, mabilis niyang pinalis ang kamay nito at inilabas mula sa loob ng bulsa ang kanyang cellphone. Natigilan siya nang makita ang pangalan ni Maggie sa screen. Sumulyap pa siya sa mukha ni Lara na patuloy lang sa pagtitig sa kanya. Bumaling siya sa ibang direksyon bago sinagot ang tawag. Baby? Hello, baby. I miss you na agad. Kumustang biyahe mo? Nasa resort ka na ba? Napangiti siya nang marinig ang sunod-sunod na tanong sa kanya ng asawa. Nahihimigan nga niya ang pangungulila sa boses nito. Muli niyang naramdaman ang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Kausap niya si Maginda sa cellphone, pero ibang babae ang kasama niya. Maayos naman ang biyahe ko, baby. Nasa Frando Resort na ako. Narinig niyang muling nagsalita si Maggie sa kabilang linya. Pero ganun na lang ang gulat at kabang naramdaman niya nang biglang umungol ng malakas si Lara. Tila ito babaeng umiiyak habang nakikipagtalik. Kagat ang ibabang labi at pigil ang tawang nakatitig sa kanya. Namimilog ang mga matang tinakpan niya gamit ng palad ang bibig nito. Pero nakangiti yung pinalis ng babae at nagpatuloy sa paghalinghing at pag-ungol. Baby? Sino yan? May kasama ka ba? Mariin niyang naikuyom ang kamao nang marinig ang mga tanong ni Maginda sa kabilang linya. Bahagyang nagsalubong ang dalawang kilay ni Maginda matapos marinig ang umuungol na boses ng isang babae sa kabilang linya. Baby? Sino yan? May kasama ka ba? Naghintay siya ng sagot mula sa kabilang linya, pero lumipas na ang ilang segundo, hindi pa rin sumasagot si Caleb. Maya-maya lang nawala na ang ingay ng babaeng umuungol sa kabila. Hello, baby. Can you hear me? Tumango siya kahit na alam niyang hindi siya nito nakikita. Yes, baby. I'm sorry. Medyo maalinsangan kasi sa labas kaya nagstay ako sa loob ng kwarto. Ano yung narinig ko kanina? Bakit parang may umuungol na babae? Larawan ng pagtataka ang buong mukha niya. Sa palabas yon, baby. Nanonood ako ng Hollywood movie. Mabilis siyang napatango, kasabay ng pagsilay ng ngiti sa mga labi. Naisip ko nga, bahagya pa siyang natawa dahil kung pakikinggan yun kanina, parang may katabi si Caleb na dalawang magkasintahan na nagtatalik. Bakit ka nga pala napatawag? Is there something wrong? May mga bata na naman bang nagpa-prank dyan? Muli siyang umiling. Nakasilay ang malaking ngiti sa mga labi. Wala. Namiss lang talaga kita.
Sige na, bababa ko na to. Matagal na hindi nakasagot si Caleb. Inakala pa niyang ibinaba na nito ang tawag. Pero nang muli itong magsalita ay mabilis na kumabog ng malakas ang dibdib niya. I love you, Maggie. Mahal na mahal kita, okay? Umangat ang kamay niya at wala sa sariling nakagat niya ang kanyang hinlalaki upang pigilin ang sarili na kiligin. I love you too, Caleb. Bahagyang natawa ang lalaki sa kabilang linya. Okay, see you in 3 days. Nang ibaba nito ang tawag, patuloy pa rin niyang hawak ang cellphone sa tapat ng tenga. Ang malaking ngiti sa mga labi niya ay unti-unting naglaho, kasabay ng pagbaba ng paningin niya sa dating cellphone na matagal na niyang itinago matapos makabili ng bago. Ibinaba niya ang hawak na cellphone at mataman na tinitigan ang picture sa screen. Napapalunok siya habang pinagmamasdan ang dalawang tao sa monitor. Larawan nila yon ng ex niya na pumanaw na. Nakaakbay ito sa kanya at may malaking ngiti sa mga labi. Napalunok siya kasabay ng pagyakap sa kanyang sarili nang maramdaman ang malamig na ihip ng hangin sa kanyang likuran. Mula sa larawan, umangat ang paningin niya at tumitig sa kawalan. Tandang-tanda pa niya nung huling Valentine's Day bago sila maghiwalay. Niregaluhan siya nito ng designer bag na nakalagay sa loob ng kahon na nakabalot sa gift wrap na para sa araw ng mga puso. Ganun-ganon ang gift wrap na nakabalot kahapon sa kahon na ang laman ay patay na daga. Napapikit siya nang maramdaman ang paggapang ng kilabot sa katawan niya nang maalalang parehong-pareho ang disenyo ng dalawa. Imposible! Umiiling niyang saad. Patay na siya! Matagal na siyang patay! Samantala, hindi naman magawang ayusin ni Caleb ang pagkalukot ng muka dahil sa inis. Nasa tuktok pa rin sila ng burol at kasalukuyang kumakain ng babae. Pero siya ay nakatitig na lang sa malayo habang madilim ang muka. Ikaw naman, nagbibiro lang ako. Natatawa itong kumain ng hipon matapos uminom ng red wine. Nang mapansin ni Lara na walang pinagbago ang ekspresyon ng mukha niya, pilya itong kumuha ng shrimp saka yun binalatan. Nang akmang isusubo na nito yon, pasadya nitong hinulog ang hipon para mahulog sa dibdib nitong ipit ng suot na bra. Dahil sa ginawa ng dalaga, natuon dito ang mga mata niya. Ganon na lang ang pagsalubong ng mga kilay niya nang makitang imbis na kunin ng babae ang hipon, hinayaan nito yon sa sariling dibdib. Anong ginagawa mo? Malandi itong ngumiti. Lalong ipinakita sa kanya ang hipon sa malalaki nitong dibdib. Kunin mo! Bigla siyang natigilan sa sinabi nito. Mula sa nakangiti nitong muka, naglandas ang paningin niya sa paligid upang makita kung may mga tao sa paligid kung nasan sila. Nailing siya at akmang tatayo para umalis, pero agad siyang napigilan ng babae sa braso. Kung ayaw mong gapangin kita mamaya sa room mo, kunin mo na. Gapangin? Ulit niya sa sinabi nito. Gapangin at siguradong hindi mo ko matatanggihan. Bumuntong hininga siya bago mabilis na kinuha ang hipon na nahulog sa cleavage nito at itinapon yun. Sinundan ng babae ang shrimp na itinapon niya. Dismaya itong nagbuga ng hangin bago muling kinuha ang wine glass at muling sumimsim ng alak. Caleb, let's be clear here. Pwede mo kong iwasan kung gusto mo. Pero oras na gawin mo yon, lalabas ang tungkol sa nangyari sa atin sa Las Vegas. And one more thing, alam natin dalawa na hindi mo ko kayang tanggihan. Ilang beses na natin yung napatunayan. Seryoso niya itong binalingan. Nakatuon ang tingin ng dalaga sa malawak na dagat habang hawak pa rin sa isang kamay ang wine glass. Ano bang gusto mong palabasin? Nilingon siya nito. Sinalubong niya ang dalawang pares ng kulay brown nitong mga mata na nakatitig sa kanya. Bumigay ka na sa akin. Hindi ka naman dehado dahil masarap ako. Natatawa niyang binawi ang mga mata bago umiling ng ilang ulit. Ganyang kakakumpiyansa? Tuluyan nitong inubos ang laman ng wine glass saka tumayo. Inayos ng babae ang mahaba nitong buhok ng tangayin yon ng malakas na ihip ng hangin. Nilingon siya ng dalaga at nginitian. Tila nagliliwanag ang ngiti nito sa paningin niya dahil sa taas ng sikat ng araw. Magkita tayo mamaya sa dinner.
Kinindatan pa siya ng dalaga bago ito tuluyang umalis. Naiwan siyang sinusundan ito ng tingin hanggang sa makalayo ito sa kanya. Kinuha niya ang wine glass sa tabi niya at diretsyong ininom ang laman nun. Ilang ulit na bumuntong hininga si Maginda matapos ilagay ang lahat ng gamit sa isang kahon na nagpapaalala sa kanya sa dating karelasyon. Tumayo siya at ilang ulit pang nabahing ng mga tiang ilong dahil sa alikabok. Itinago niya ang lahat ng yon sa isang cabinet sa loob ng walk-in closet nila. Kahit hindi magandang naging pagtatapos nila, hindi niya kinalilimutan ang mga alaalang pinagsaluhan nila. Minahal niya to at marami siyang natutuhan dahil dito. Binuhat niya sa 2 kamay ang may kalakihang kahon at diretsyong lumabas ng kanilang silid. Pagdating sa kitchen, kinuha niya ang bote ng gas at isang kahon ng posporo. Bit-bit pa rin ang box ay tuluyan siyang lumabas ng kanilang bahay. Nakatayo siya sa harap ng medyo may kalakihang metal trash can. Matapos siyang itapon doon ang lahat ng gamit nila ng dating karelasyon, binuhusan niya yon ng gas at tinitigan ng huling beses bago nagsindi ng posporo. Itinapon niya yon sa loob ng trash can kung saan naroon ng mga gamit. Agad yung nagliyab dahil sa binuhos niyang gas. Dinukot niya ang lumang cellphone sa loob ng bulsa ng likod ng jeans na suot niya. Ilang sandali niyang tinitigan ang nakangiting muka ng dating nakarelasyon niya bago tuluyang isinama ang cellphone sa sinusunog niya. Pinagsalikop niya ang mga daliri sa kamay bago umusal ng taimtim na panalangin. Imposibleng ang dating karelasyon ang naglagay ng kahon na may patay na daga sa labas ng bahay nila. Pero hindi rin niya kayang maniwala na ang mga bata sa lugar nila ang may kagagawan nun. Maliban sa gift wrap na kaparehong-kapareho ng gift wrap na ginamit noon ng karelasyon niya, ito lang at si Caleb ang nakakaalam sa takot niya sa mga daga. Patay na to, pero sino naman ang maaaring gumawa nun sa kanya? Natigilan siya sa pag-iisip nang makita ang isang lalaking nakatayo sa may kalayuan mula sa kanya. Nagkukubli ito sa maliit na katawan ng poste. Nakaitim na leather jacket at black cap. Nakatago ang muka pero nang mapansin nitong nakatingin siya, mabilis itong tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Mariin siyang lumunok. Muling nabuhay ang pinaghalong takot at kaba sa puso niya. Tumalikod siya at nagmamadaling pumasok sa loob ng kanilang bahay. Katulad kahapon, mabilis niyang kinandado ang kanilang pinto, maging ang mga bintana sa sala at kusina. Matapos isuot ang light blue shirt, inibabawan niyo ni Caleb ng isang itim na blazer. Hindi na siya nag-abalang magsuot ng tie dahil hindi naman ganun kapormal ang mangyayaring dinner mamaya. Nagwisik siya ng isang mamahaling pabango bago isinuot ang silver watch na lagi niyang dinadala tuwing may business trip siya. Bagya niyang kinapa ang jawline niya nang mapansin na papatubo na ang kanyang balbas. Bigla niyang naalala ang asawa. Ito kasi ang madalas na mag-ahit ng balbas niya. Nang magustuhan ang nakikita sa salamin, lumapit siya sa side table ng kama bago kinuha ang cellphone sa ibabaw nun. Balak niyang bumaba na para dumalo sa dinner na sinasabi ni Lorenzo Frando. Pero bigla siyang natigilan nang bumukas ang pinto ng silid niya at pumasok si Lara. May dala itong isang wine bottle sa isang kamay at 2 wine glass naman sa isa pa. Nakasuot ito ng red backless maxi dress. Mahigpit na nakayakap ang damit sa magandang kurba ng katawan nito. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapatitig sa gitna ng mapuputi at flawless nitong dibdib. "Hi, dear husband." Gumuhit sa matamis ng ngiti ang mga labi nito nang makita ang pagtitig niya sa dibdib nito. Napapalunok na binawi niya ang paningin at saka huminga ng malalim. "Ano na naman bang ginagawa mo rito?" Kalmado lang siya habang kinakausap ito, pero ang totoo ay nagwawala na naman ang libido niya. Paano ba makakatanggi ang isang manok kung palay na mismo ang lumalapit dito? "Wanna drink?" Binasa nito ang mga labi na kasing pula ng suot nito bago nagsali ng alak sa 2 wine glass na hawak. Iritabling pinasok niya ang 2 kamay sa loob ng bulsa bago mataman na tinitigan ang mukha ng babae. Naka-light makeup lamang ito pero sa kabila nun, mas lalo itong naging maganda sa paningin niya. "Ang sabi mo, sa dinner na tayo magkikita, kaya anong ginagawa mo rito?" Piniling ngumiti ni Lara
bago inabot sa kanya ang isang glass na hawak nito. Hindi niya pinutol ang pagkakatitig sa mga mata nito nang tanggapin ang wine na inaalok ng babae. Sinabi ko ngang magkita tayo sa dinner, pero hindi dinner sa ibaba, kundi dito sa kwarto mo. Nag-isang guhit ang mga kilay niya nang makita nitong ubusin ang laman ng wine glass nito. Matapos uminom ng babae, ay inagaw niya mula rito ang glass at wine bottle. Lumapit siya sa side table saka yun nilapag sa ibabaw. Hey! Give it back! Gusto ko pang uminom! Seryoso ang mukhang nilingon niya ang dalaga. Naiiling siya habang nakatitig sa mukha nito. Namumula na ito sa isang wine glass pa lamang. Buong akala niya ay lasinggera ang babae. Mukhang nagkamali siya. Kung gusto mong uminom, bumalik ka na sa kwarto mo. Namumungay ang mga matang nginitian siya nito. Napalunok siya ng masalubong ang dalawang pares ng mga mata nito. Ang babae ang uminom, pero tila siya ang natamaan ng alak. Bakit gumaganda sa paningin niya si Lara? Maiintindihan niya kung makakaramdam siya ng init dito, pero ang paghanga? Matapos itong ipilit ang sarili sa kanya? Nababaliw na nga siya. Binawi niya ang paningin mula sa babae nang marinig ang pagtunog ng kanyang cellphone. Natigilan siya nang makita ang pangalan ni Maginda. Mula sa monitor ng cellphone niya, bumalik ang paningin niya kay Lara. Nakatitig ang babae sa tumutunog niyang cellphone. Nang mapansin nito ang mga mata niyang nakatuon dito, sumilay ang maliit na ngiti sa mga labi nito. Bumubuntong hininga siyang bumaling sa nakabukas na balkonahe ng hotel room niya at natanaw ang dagat mula roon. Sinagot niya ang tawag at akmang magsasalita nang mapansin ang paglapit ni Lara. Mabilis nitong tinawid ang natitirang espasyo sa pagitan nilang dalawa bago siya siniil ng halik sa mga labi. Natulala siya at hindi agad nakapagsalita dahil sa gulat. Nalasahan niya ang wine na ininom nito, maging ang lasa ng lipstick na ginamit ng babae. Hello? Baby? Are you there? Nang marinig ang boses ni Maginda, mariin siyang pumikit at sinubukang itulak ang dalaga. Nang magawa yun ay inagaw nito ang cellphone sa kamay niya at itinapon yun sa malayo. Hinawakan siya ni Lara sa mga kwelyo niya. Bago